Para sa karamihan sa atin, ang pagbiyahe ay nakakainis. Mula sa trapiko, mahahabang pagmamaneho, o pagsakay sa bus, madalas ay hindi kaaya-aya ang karanasan. At kung sakaling kailangan mong bumiyahe pa ibang bansa, ang stress ng maagang pagdating, mahahabang linya sa seguridad, at kaguluhan sa paliparan ay sobrang nakakapagod. Pero paano kaya kung ikaw ay mayaman? At hindi lang basta milyonaryo. Paano kung ikaw ay multi-millionaire o baka isang bilyonaryo pa? Paano bumiyahe ang mga mayayaman? Sa video na ito, titingnan natin kung paano magbiyahe ang ilan sa pinakamayayamang CEO sa mundo. Number 5, Warren Buffett. Si Warren Buffett, na may net worth na 78 bilyon, ay hindi palaging sanay sa marangyang pagbiyahe. Noong kabataan niya, nagde-deliver siya ng dyaryo gamit ang kanyang bisikleta. Pero ngayon, si Buffett ay CEO ng Berkshire Hathaway at panglima sa pinakamayayamang CEO sa mundo, malayo na siya mula sa kanyang simpleng simula. Pagmamay-ari rin ng Berkshire Hathaway ang NetJets, ang pinakamalaking operator ng pribadong jet sa mundo. Kahit na minsan ay pinuna ni Buffett ang pribadong air travel, napagtanto niya na ito ay kailangan sa kanyang negosyo. Ngayon, pagmamay-ari niya ang isang Bombardier Challenger 6 na raan na pinangalanan niyang The Indispensable dahil hindi siya mabubuhay nang wala ito. Ang jet na ito ay maluwang at kayang magsakay ng 9 na pasahero kasama ang 2 crew. Nagbibigay ito ng tahimik at marangyang kapaligiran na perpekto para sa mga meeting o trabaho habang nasa ere. Sa halagang $1,100 bawat oras ng paglipad, malamang na gumagastos si Buffett ng $2.3 milyong taon-taon para sa marangyang pagbiyahe na ito. Maliit na halaga lang para sa isang tulad niyang bilyonaryo. Nakakagulat, bihira siyang magmaneho na umaabot lang ng 3,000 milya kada taon dahil mas gusto niya ang lumipad kaysa magmaneho. Kapag nasa lupa naman si Buffett, hindi siya nakikita sa mga flashy na sasakyan. Sa halip, pinipili niyang magmaneho ng isang Cadillac XTS na nagkakahalaga ng $46,875. Nangako si Buffett na ibibigay ang higit sa 79% ng kanyang kayamanan at sa ngayon ay nakapagbigay na siya ng mahigit 41 bilyon sa Gates Foundation at mga pundasyon ng kanyang mga anak. Number 4, Mark Zuckerberg. Si Mark Zuckerberg, ang pinakabatang bilyonaryong CEO sa aming listahan, ay kilala sa kanyang simpleng pananamit at pamumuhay pero huwag magpalinlang. Bilang co-founder ng Facebook at may net worth na $115.3 bilyong, ang yaman ni Zuckerberg ay malayo sa pagiging simple. Habang madalas siyang makikita na suot ang parehong gray na t-shirt, ang mga t-shirt na iyon ay gawa ni Brunello Cucinelli at nagkakahalaga ng $400 hanggang $500 bawat isa. Pagdating sa pagbiyahe, hindi tulad ng iba, walang pribadong jet si Zuckerberg. Sa halip, sagot ng Facebook ang kanyang mga gastusin sa pagbiyahe na gumastos ng mga $25 milyong sa mga charter services para sa kanya noong 2020. Bagamat simple ang kanyang imahe, may hilig din si Zuckerberg sa mga luxury. Mayroon siyang Bugatti Veyron na nagkakahalaga ng $3 milyong. Bukod pa sa kanyang mga simpleng sasakyan tulad ng Honda Fit, Acura TSX, at Volkswagen Golf na nagkakahalaga lamang ng $51,000. Maliwanag, ang pagiging matipid ni Zuckerberg ay para lang sa show. Number 3, Bernard Arnault. Si Bernard Arnault, ang pinakamayamang tao sa France at Europa, ay isang higante sa industriya ng luxury. Bilang CEO ng LVMH na may 70 brands kabilang ang Louis Vuitton at Sephora, si Arnault ay may net worth na $150 bilyong. Ang kanyang hilig sa luxury ay makikita sa kanyang mga pagpipilian sa pagbiyahe. Si Arnault ay may-ari ng isang Bombardier Global 7,500, ang pinakamalaki at may pinakamalayong saklaw na business jet sa mundo,
na na-deliver sa kanya noong ika-33, 2021. Ang 73 milyong dolyar na jet na ito ay fully customizable at nagbibigay ng ultimate luxury na may kasamang kwarto, dining area, advanced seating, at kahit kusina. Para kay Arnold, ang ganitong antas ng marangyang biyahe ay perpektong tugma sa kanyang pamumuhay. Si Arnold din ang may-ari ng isang luxury yacht na pinangalan ng Symphony na nagkakahalaga ng 150 milyong dolyar. Ang 101 metro haba na yate na ito ay kayang magsakay ng 16 na bisita at may kasamang private deck, isang 6 na talampakan na swimming pool, jacuzzi, at kahit isang sinehan. Ang pagpapanatili ng ganitong bangka ay nagkakahalaga ng 10 milyon hanggang 15 milyon dolyar taon-taon. Maliit na halaga para sa multibilyonaryong ito. Kapag hindi siya nasa tubig, si Arnaud ay ipinapasada sa isang BMW 7 na Li na nagkakahalaga ng 110,000 dolyar. Bilang ultimate tastemaker, tinitiyak ni Arnaud na bawat aspeto ng kanyang buhay kabilang ang pagbiyahe ay nagpapakita ng luxury. Number 2, Elon Musk. Si Elon Musk, na kilala sa pagpapabago sa transportasyon sa lupa at sa kalawakan, ay may net worth na 166 na bilyong dolyar. Bilang CEO ng Tesla at SpaceX, si Musk ay palaging nagbibiyahe, madalas sa pagitan ng kanyang operasyon sa California at bago niyang tahanan sa Texas. Si Musk ay may 2 pribadong jet, isang Gulfstream G550 at isang Gulfstream G650ER. Ang G650ER na nagkakahalaga ng 70 milyong dolyar ay mas malaki, mas mabilis, at may mas malayong saklaw. Ang 2 jet ay na-customize ayon sa kagustuhan ni Musk na may mga lugar para sa kainan, trabaho, at pahinga na perpekto para sa kanyang abalang schedule. Noong 2018, nag-log si Musk ng higit sa 200 at 50 biyahe sa negosyo na sumasaklaw ng mahigit 150,000 milya. Kapag nasa lupa, mas pinipili ni Musk ang magmaneho ng kanyang Tesla Model S or Model X na ginagamit din niya upang subukan ang pinakabagong teknolohiya ng Tesla. Para kay Musk, ang mga sasakyan na ito, bagamat kahanga-hanga, ay parang barya lang kumpara sa kanyang 70 milyong dolyar na jet. Number 1, Jeff Bezos. At sa wakas, narito si Jeff Bezos, ang pinakamayamang CEO sa mundo na may net worth na 171 bilyon dolyar. Bilang tagapagtatag ng Amazon, si Bezos ay nakabuo ng isang imperyo at ang kanyang mga gawi sa pagbiyahe ay nagpapakita ng kanyang napakalaking yaman. Pagmamay-ari ni Bezos ang 2 Gulfstream G650ER na pribadong jet, na bawat isa ay nagkakahalaga ng mga 70 milyong dolyar at may dagdag pang 5 milyong dolyar sa mga customizations. Ang mga top-of-the-line jet na ito ay nagbibigay ng marangyang upuan, maraming cabin rooms at malalaking bintana na nagpapasok ng maraming natural na liwanag. Kung kailangan niyang lumipad mula sa punong tanggapan ng Amazon sa Seattle patungo sa mga malalayong lugar tulad ng India, madali lang ito sa G650ER. Kapag hindi siya nasa ere, si Bezos ay nagmamaneho ng koleksyon ng mga mamahaling sasakyan, kabilang ang isang Ferrari Pininfarina Sergio na nagkakahalaga ng 3 milyong dolyar at isang Lamborghini Veneno na nagkakahalaga ng 5 milyong dolyar. Ang kanyang mga sasakyan, tulad ng kanyang mga eroplano, ay patunay ng kanyang yaman at estado. Kung ikaw ay may 1 bilyong dolyar, paano ka magbiyahe? Pipiliin mo ba ang isang luxury car, isang pribadong jet, o pareho? Salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At ipaalam sa amin sa mga komento kung ano pang mga paksa ang gusto ninyong talakayin namin. Hanggang sa muli, patuloy lang sa pag-explore at manatiling curious.